everyone! Welcome back to another video. So today, we're here at Zayed International Airport sa Abu Dhabi because we're going to Baku. So we're gonna be in Azerbaijan for the next 7 days, including the day today. And we're gonna explore some other cities too, not just Baku. So here are my friends. My very old friend. Say hi, old friend. Ay, kaibigan. Kuya Ness. Yo! And my other old friend. Trouble with friends. We're now boarding. Pinakamasarap at pinakamasayang walkway. Yes, the best walkway. Yeah. So, andito na kami sa loob ng plane. I'm not sure if you can hear me clearly kasi syempre maingay yung engine. So, ayun, naka-take off na kami. It will take 2 hours and 50 minutes to get there. So, update ko na lang kayo mamaya. Finally here in Baku. Tapos na din kami sa immigration and we're now waiting for our luggages. For those of you who don't know, visa on arrival ang Azerbaijan for UAE residents. Pagdating namin kanina, ni-register lang yung passport namin. Kanina pagdating namin. Hi, fans! Wait lang. Kanina pagdating namin, ni-register lang yung passport namin and then after that, we go straight to the visa machines kung saan i-generate yung visa numbers and then after that, diretso naman sa immigration for the stamp. And then, Very yun lang. Very smooth naman yung process. Madali naman. And Di that's naman it for kami... today. See you again on my next one. Bye! Luggages are here. We're now going to meet our tour guide. Ito-drop niya kami sa hotel. Ay, bakit wala? Hello! Annalise. Hello! Hello! So, dito kami kukuha ng SIM, guys, sa Azercell. As per the tour guide, ito daw yung pinakamaganda dito. So, ito yung package na kinuha namin, yung 30 GB for ilang days ba to? Valid for 30 days. So, 30 GB, 100 minutes call for 39 Okay. manat. Thank you! Valid for 30 days. So, na-drop off na kami dito sa tapat ng hotel namin. Yung pagsistayan namin is called Liman Hotel. Magcha-check-in lang muna kami and then lalabas to eat kasi super gutom na talaga. So, ito yung entrance papunta dito sa hotel. Ayan. Meron naman daw lift. So, ayan. Naka-check-in na kami. I'll show you our room. So, this is the room. We have here the microwave and the mini fridge. Tapos, ito yung bed for Kuya Ness and Morse. Diyan sila sa labas. Kasi para hindi kami mahirapan pag magbibihis. Meron din view dito sa windows. Ayan. Though building lang din naman, but it's a nice building. And then, ito yung toilet. Isa lang yung toilet niya, so kailangan naming medyo bilisan yung pagkilos kapag magpe-prepare sa morning. So, ayan, malaki naman yung toilet, so hindi kami mahihirapan mag-prepare. This is the room with balcony. Dito kami mag-stay ni Ate Annalise. Here is the balcony. Woohoo! Kuya Ness taking shots for the reels. So, ayan. Okay naman. Maganda siya, in fairness. So, all in all, for us, okay naman tong room na to. Kasi, meron kami ibang mga nakita nung naghahanap kami. Medyo mas mahal siya, tapos hindi pa ganun kaayos yung room. So, good deal na din talaga tong nakita namin. Buti na lang, nung pumunta dito si Kuya Ness, nakausap niya pa yung dating pinagbuka niya ng hotel. Nabigyan kami kahit papano ng discount. Super lucky, tas may dalawang medyo malaki na ano. So, nakalabas na kami. Maghahanap lang muna kami ng kakainan and then we're going back to our hotel para mag-freshen up and magpalit ng damit kasi medyo kanina pa tong madaling araw yung mga suot namin. At hindi pa kami din naliligo. Naglalakad-lakad lang kami muna dito hanggang sa may makita kaming kainan. Meron kami nakita dito na ano. Anong tawag dyan ba? Hindi ko alam. Drone. Drone plane?
Basta yan, kasi meron silang sineselebrate ngayon. Victory Day nila. Victory Day ng Azerbaijan. May fall pala ito. Oh, may military nila. Wow! Alam nila yung bansa nila, tayo hindi. Syempre. Very patriotic sila. Yung parang hero pala yung tingin nila Oo, sa mga sundalo. Wow! Oo, tingnan mo no. Hi! Ay, kasi Totoo ba yan? Totoo yan? totoo yan, Gagi. Oo. Ayan. Ano Wow. lang? Oh, missile! Missile! Train drone! Bilib ako sa ano nila, no? Dami nilang drone, ha? Pinaparada nila kung gano'n sila ka-ready. Ganun sila ka, ano, nakakatuwa sila. Tayo sinusumpa natin bansa natin. Yun na yun. Ayun pa, mga Na-idolize naman. Kaya nga eh. siguro sa school nila mandatory ang ano. Feeling ko yung... Baka meron silang subject. Hindi yung tulad sa Korea na... Yung required. Pumasok sa army, no? Ngayon pa, oh. Ang daming missiles. Tapos ma-final destination pa. Gago. Hindi, wala na yung mga laman. Wala naman siguro yung mga laman. So, we're here at Dolma Restaurant. Isa to sa mga local restaurants dito na sabi nila masarap daw and nakikita ko din to sa mga videos. Ayan. So, ayan siya. Ang ganda ng loob niya, oh. Pa-order na kami. We're just waiting for our food to be served. It will take daw 20 to 25 minutes. Super gutom na talaga kami kasi parang 12 hours na kami hindi kumakain. So, andito na ang aming isang order. It's the salami cheese pizza. Kailangan na namin siya kainin kasi lalamig since merong AC dito sa loob. Hindi na namin maaantay iba pa naming food. Dumating na din pala iba naming food. Ayan. Masyadong mahaba yung name, pero this one is beef with some greens. Basta yun. This one is chicken, basta chicken na meron siyang mga iba-ibang. Mahaba ng mga names, hindi namin matandaan. This one naman is lamb with, ano yun? Alin yung lamb? With saffron, something like that. And that one naman is chicken with cheese sauce. And the aftermath, ayan, simot sarap. Pati pizza ubos din. Pero overall, masarap yung food nila dito. Medyo pricey, pero okay lang. Masarap siya, as in. Mga ano, 9.5 out of 10. Or 10. I feel like 10, yeah. We're now looking for a supermarket to get some essentials before we go back to our hotel and freshen up. Ang ganda, merong mga paintings dito. Parang paintings market. Oh, paintings market. Wow. So cute. Galing. So finally, nakapag-change din kami. We're all wearing trench coat. Uy, tingin mo kay Jan. Trend coaches. Ayan. Medyo ano lang, Trench parang... coat on an 80 degree. So, parang medyo nagkabaliktad-baliktad lang yung color namin. Kasi ako, black and gray. Tapos si Morse naman, gray and black. Si Kuya Ness, brown and black. Si Ate Annalise naman parang cream and then gray. Okay lang, di ba? May Ayan. ano, may scar? Yeah, suotin mo lahat ng gusto mo. Maghudi ka pa. Magbini ka din. Makikita na ako. Maghudi ka pa. So we're outside again. We're going to Nizami Street and ikutin lang namin kung ano yung mga pwede pang maikot dito malapit sa hotel namin. Kasi yun lang ang magagawa namin for now.
tomorrow, ang tour namin is sa mountain. So dahil nakakain na kami kanina, meron kaming energy para maglakad hanggang medyo late night lang kasi maaga ang aming call time tomorrow. Isa lang yung toilet namin. So, kailangan maaga kaming mag-prepare kasi 4 kaming maliligo. Sarap ng hangin dito. So, dito muna kami maglalakad-lakad ngayon sa Old Town. Ang lamig. Ano bang ano ngayon? Degrees. 17 lang pero ang lamig, no? Feels like 14 daw, kaya pala malamig. Ang ganda dito sa spot na to. So, magpipicture kami dito. Ang ganda maglakad dito, no? Parang feel mo na nasa ibang ano ka. Ibang bansa talaga. Alam nyo, sobrang daming parks dito sa Baku. Hindi namin alam kung ilang park na yung nadaanan namin simula kanina nung naglalakad kami habang naghahanap ng makakainan. Tapos gamit na gamit talaga dito yung parks nila. Ang daming bata, ang daming nagdi-date. Pero ganun talaga sila dito. Hindi namin alam kung ano lugar to, pero ang ganda dito. So, naglalakad-lakad pa rin kami dito sa Nizami Street. Naghahanap kami ngayon ng cafe kung saan kami pwede mag-snack lang. Or mag-tea, mag-coffee, mag-juice, ganyan. And then, siguro mga 10-11 uwi na din kami. Itong Nizami Street pala, mga 10 to 15 minutes walk siya from our hotel. So, hindi rin siya ganun kalayo. Kaya okay din talaga yung hotel na napuntahan namin. We're here at Viana Sokolad Evi. Hindi ko alam kung Nizami Street pa rin ba to. So, ayan. Ito ko, Brownie Classic. Ano ba? Cheesecake breakfast. Or tiramisu, di ba? Okay lang. Yan, wag mo kasi isipin ano ka ba? Hindi ko iniisip ako. Pero parang gusto ko din yung inaano nila yung may waffle eh. Kaya Gusto nga, mo yun saan na lang? yung waffle? Waffle Yun na na lang. hinahanap ko eh. Ano naman silang waffle? Waffle, Dubai waffle. Oh? Ayun o, Dubai Eh waffle. di meron din yung mga chocolate. Waffle. Hi, where is the one with the waffles? Just the waffles and the chocolate dip? Waffle. Waffle. Yung ito lang be. Yung ano nila. Hindi ka na mag-customize siguro. No plain one? Plain? No plain, the normal one. Normal, separat. Alin be? Hindi ka na mag-customize. Ito yun. Hindi, ito yun. Yung plain daw. Yes, With chocolate dip. Yes. The dip. Yes, Sauce? Like sauce? Yes, yes. Ito yun. Sweet treats. Before kami maglakad ulit kasi after this, may pupuntahan pa kami sa Boulevard naman. Is it recording? It is! So, andito kami ngayon sa underpass. Hindi ko na napakita sa inyo yung boulevard, pero basically it's just dagat na may fence. So, ayun lang. Nagpicture lang kami doon sandali kasi yung background niya is yung Flame Towers. So, ngayon, we're on the way back to our hotel to rest kasi maaga ang call time namin tomorrow for the tour. Guys, share ko lang sa inyo yung underpass nila. Tignan nyo, ang ganda. Though hindi lahat ng underpass dito ganun, pero this one maganda siya. Meron This pa one mga stood paintings sa gilid. Ay, this one stood out daw pala yung dapat na term, sabi ni Morse. Share ko lang guys, yung parang triangle na yan. Ayan yung palatandaan namin na malapit na kami sa hotel kasi tapat lang yan yung hotel namin. Okay, this is our balcony view in the morning. Ayan. So, kaya kami nandito is para mag-picture-picture habang naghihintay kami ng pick-up. So, andito na kami sa lift. The scary lift. So, andito na kami sa labas. Andito na din yung tour guide namin. We're just waiting for the car. Here is Hussein, our tour guide. Hello po. We're inside the minivan now. And Hindi mo it's sitam. very spacious. Say hi, friends! Hola. Hi, friend.
So, ayan, ito yung van namin. Ayan, maluwag siya. Tapos, nandun yung driver and our tour guide. Guys, hindi ko pala alam kung nasabi ko sa inyo kung saan kami pupunta today. So, we're going to Shamaki and Lahij. Hindi ko sure if village lang siya or city yung Shamaki and Lahij. Tingnan na lang natin mamaya. Tayo ay baguhan. So, hindi natin alam lahat ng impormasyon. Hindi rin kami nag-search. Wala. So, okay na yan. So, stop over muna kami dito. Ladies first. You are the boss, but anyway, ladies Yeah. first. Bibili lang pala kami. Hindi pala kami dito kakain. Bibili kami ng breakfast. And sa sasakyan na kami kakain. So, ayan. Dito lang kami nagbe-breakfast. Ito yung bread na binili ko. It's like parang malaki siyang bread na mayroong cheese sa ibabaw. Masarap naman siya and malambot din. Tapos, ito, takeaway coffee din. Black coffee lang. Ako ng sleep. Bumili din kami ng extra croissants kasi 2 hours yung biyahe and yung next meal namin is lunch na. Hindi namin alam kung saan at anong oras. So, para lang sure, baon na kami ng extra. So, our first stop is the alpaca farm. Mag-entrance lang muna kami. So, we're here. Group by group yung pinapapasok nila. Ayun, wonder is the alpaca. Ang ganda niya, oh. They all have their own name. That brown, Yeah. which is called cappuccino. It's there. Yeah, they have very funny names actually, and they have their own character. Like some of them love to take picture. Really? Oh yeah, they will give you some snacks so you can feed them. Like you can see okay. there. Ganda, oh. They're so cute. After you go on outside, you can hug them and pet them. This is food for females. Only female. Yeah, only You can also eat that. It's tasty. I tried before. May bawal daw sila ipet ha kasi buntis. Ay, hello! Ang cute naman ng alpaca. Eh, magkakain ka. Hello! Nabait na, Bob. Huwag ka matakot. Bob, huwag ka matakot. Hindi nakikiliti ako. Here. Bakit siya may mga sungay-sungay? Pili. Cute mo naman. Pwede ba kita iuwi? Gadget. Tumitingin siya sa camera, Bob. Mochaccino, ano pangalan ito? Cappuccino. Mochaccino. Who's the pregnant one? She's one pregnant. So this alpaca daw is pregnant. So hindi mo siya pwedeng parang hawak-hawakan kasi medyo maselan. So mamaya pupunta kami dun sa mga male alpaca. Yun daw, you can hug them, you can pet, ganyan. Kasi di sila masyadong maselan. Tignan mo, tama siya sa camera. Hi alpaca. How are you? How's your life here? Are you good? Hello? You're looking at my camera. Parang carpet, no? So, sabi nung guide namin dito, yung wool daw ng alpaca costs $600 per kilo. Tapos, sa isang alpaca daw, mga 4 kilos yung nakukuhang wool. Grabe nung mahal pala ng wool ng alpaca. Sabi niya pa, yung mga alpaca daw na female, if there's no food, they're not coming. It's like, no, it's like no money, no honey. Punta naman kami dito ngayon sa male alpacas. Why they are separate? So sabi meron lang daw time na pinagsasama sila. Hindi daw pwedeng lagi kasi nag-aaway daw. Come my friend. Ito daw friendly daw tong alpaca na to. Hello! He's like hug them and take. So we're done with the alpaca farm. Next stop is the Hanging Bridge. Dinala kami dito ni Hussein sa napakagandang lugar na to. Hindi namin alam kung saan to. Medyo na... Ay, Diyos ko dahil. Medyo na... 1, 2, 3, Na-scared kami kanina ng onte kasi medyo hindi maganda yung Huwag kang papasok umuya. ng lugar. But it's so beautiful here. So meron na naman pinagdalhan sa amin si Hussein. Hindi namin alam kung saan to. Pero random place lang na hindi siya kasama talaga sa itinerary. But nice naman ang view. Tapos may berries pa. Let's see if you will fall asleep. Yeah, I will eat first. If you say I'm falling down, there are some bubbles coming out from my mouth, then don't try, okay? What kind of berry is that? I don't know. Maybe blue? Blackberry. Black? Black? It's because of it's black and berry.
Yeah, black. So, this is the hanging bridge, guys. Pero hindi kami papasok kasi natatakot kaming tatlo. Ako, si Ate Annalise, tsaka si Kuya Nes. Si Morse lang. So, siya ang magte-take over ng vlog. Papunta dyan. Okay? I will try my best. Hello guys! Dito tayo sa hanging bridge. Okay ito, Bob! We're now here at Lahij village. Village is one of the oldest village in Azerbaijan. Okay. Because of the strategic location, Yeah, it's have been never occupied from the other empires or they never changed their culture. So until now they have their own language, their own culture, their own style of architecture, and their most income is coming from the colorful stones, which is they found from the river and the Like mountain. natural stones? Yeah, natural stones. Okay. And leather stuff like jacket from the leather and this Oh. stuff. Yeah, So, that's their main source of income. exactly. So, we're now in the main village. Ganito yung itsura ng mga... You can see Old the houses handmade nila. carpets they are making. It's traditional Azerbaijani. So there you can see homemade souvenirs, and these ones calling kalagaya in our language, which is for covered the hair. Yeah. So, this is how they make metal stuff. This one is called samovar. It's for making tea. Before then electricity, we are putting water on there, and there is in the middle there is some pump. You know, you can put the fire there. Yeah. So, nakabili kami ng we have friendship bracelet. Ito yung friendship bracelet natin. Nakitan kasi kami, tapos naghahanap kami ng something na remembrance dito sa Lahij village na hindi ganun kamahal. Ito, 4 manats lang. So, parang 8 dirhams. Not bad. Tapos, cute pa siya. So, we will try the fresh pomegranate juice. Straight. Tingin tayo kayo lahat. Uy, ang tamis. Ang tamis? Mars, stick mo lang. Tamis. So, you're like Koreans. Huh? They love pickles Kimchi. too. They Yeah. have kimchi, yeah. So, we're done with Lahij village. Before daw kami mag-lunch, pupunta muna kami sa isang winery ata yun. Basta yun. Tapos, since matagal pa kami kakain, snack muna kami nitong Lay's na, crab flavor. Masarap siya. Yeah. What? Because we have Another stop over here with the view. Magpipicture lang. And then, we're going to Shamaki. This is the view. Ang taray ng tour guide namin, meron pang reflector na dala. Para daw maganda yung pictures namin. Nakakatuwa. helper here. Oh, sino ka naman dyan? Reflector ka pa. Mr. Reflector. The reflector, guys. Actually, hindi kami babalik ng Dubai. Meron na kami back more. Hi guys, nasa Shamaki na kami. Pero hindi pa kami pumupunta doon sa dapat na pupuntahan namin dito. Kasi gutom na talaga. So dito muna yung una naming pinuntahan. Gutom na. Sobrang gutom. Yeah, super. So, andito na yung food namin. This is the lamb kebab, chicken kebab, and then this is like platter with fried veggies, chicken, potatoes, tomato. Try lang ako torpe. Ang dami na niyang alam. We cannot speak behind your back. Yeah. Already understand that. No secret with me. Hindi ko pala na-share kanina guys kung saan kami kumain. We ate at Salvani restaurant dito sa Shamaki. Okay naman yung food nila pero mas masarap pa rin yung kahapon doon sa Dolma. And pricey din kasi syempre touristy itong
lugar na. We're now here in Abcora Restaurant and Wine Club. Ito yung winery daw na pag-wine tastingan namin. Pero pupunta muna kami dito sa may parang lake, sa may tabi lang. So pagpasok nyo dito, overlooking dito yung grape plantation. Ayan, yan. Ayan, nakikita nyo yan parang fence na yan na manipis. Diyan nagsa-start yung grape plantation. Tapos hanggang doon siya sa may dulo doon. Di siya masyado makita sa camera pero grabe, sobrang lawak, sobrang laki. Nice naman tignan nito, parang ano, ang yaman. BTS. Come on. So, it's my first time. Our first time. First time nyo din ba? Makakakita ng maple tree. Nang siya na Yeah, first time. Tapos, ito yung lake na sinasabi ni Hussein. Merong mga black swan. Ayan. Meron din mga kabana dyan, pero it's connected to a restaurant. Hindi na kami dyan pupunta. So, dito daw kami pupunta. Hindi namin alam kung makakapag-wine tasting kami kasi sabi ni Hussein, super dami daw tao. So, let's see. Paggabi na rin kasi Kaya sobrang daming tao dun sa restaurant. So, hindi na kami tutuloy wine tasting. Pero later, try din namin mag-wine sa Baku. Magbe-break lang sandali and then magta-travel na back to Baku. Guys, alam nyo, super supportive ng tour guide namin sa pictures. Medyo nagtagal kami dito sa Shamaki, dito sa may winery. Kasi sobrang daming spots na maganda mag-picture. So, ayun, very supportive siya sa pagpipicture namin. Siya pa yung nagsasuggest kung ano yung posing, siya yung nagpipicture, ganyan, pati sa mga ibang videos, ganyan. Kaya yun, happy naman. And he's the one I'm talking My about. childhood. Oh, you were talking about me? Yeah. So bad. Here you can see how they are making our traditional bread. That you can see on her cup. Yeah, on the bowl you can see egg. They are putting egg to the upstairs of that, which is giving the shiny looking and yellow color to the bread. And there you can see tandoor, which is we are calling It's called tandoor. 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 Yeah, it's in tandoor. many language also it's called tandoor. So which is inside of that has fire. They are just putting inside. After it's cooked, they are removing from there. Hello. Sorry. Sinigang. I love it. Hindi nga. Bro, Parang uminom ng suka. Gusto mo? Just taste. Only little. More. So Yeah, it's let's like, try. What do you call this again? It's pressed juice Apple cider. of the Parang apple Grapes. cider vinegar. grape, which is getting ready to fermentation. For what? After getting fermentation, they will add sugar, and there's the wine. sugar will Ay, turn to naku, sana sinasaw alcohol. natin dito kanina yung Ay, Let's yung try. Ito yung kulay niya. Yung balsamic. It's like Ay, an apple cider. Yung, alam mo yung Not really. beer, yung beer na strongbow. Oh yeah, cider beer. It tastes like cider beer. I love cider beer, but this one is too sour. Right on here. No, it's not Halloween. It's not giving. It's end of Halloween, right? It's not Halloween. Did you like? It's a prank. It's a prank. No, really. Did you like or not? No? Boring. Try again. Try again. It's like vinegar. It is vinegar. Pero gusto ko kasing sukay, kaya gusto ko rin siya. He likes vinegar actually. That's why I'm saying you will love or you will hate. We're now on the way back to Baku. Pagdating namin doon, mag-rest lang kami for a little while and then lalabas kami ulit. Maglalakad-lakad doon sa mga malalapit na puntahan kung saan kami nagsistay. Hi guys! So, nasa labas na kami ulit. Nakabalik na pala kami ng hotel namin kanina. Nagayos lang naman kami ng mga susuotin bukas and then lumabas na ulit. It's already 9 p.m. Pupunta lang kami sa McDo para kumain ng burger kasi gusto namin matikman yung burger nila and then after that, maghahanap kami ng maiinuman ng pomegranate wine. Isang glass lang naman para lang matry namin. Eh guys, grabe. Sobrang lamig dito sa Boulevard. Nakakaluha siya ng mata.
Lamig. Sabi ang weather daw ay 14. 14. But Feels like feels like 12. Pero parang hindi naman to 12. Kasi super lamig. Alam mo yung wala ka sipon, pero parang sisipon ka for a while. Ayo, kasi nag-ice cream kami kanina din sa sasakyan. Kamusta ka naman yan? Wala, naisipan ko to. We're already here. How's the burger? Masarap siya. We're here at Ma Desserts and Crepes. Tea lang yung in-order namin. And then, crepe with chocolate drizzle. Di na nga pala kami natuloy mag-wine kasi nabusog kami sa McDo. So, sabi namin magtitina lang kami along the way. Madadaanan pa uwi. And, ayun, ito yung nahanap namin sa Mad Desserts and Crepes. Quick kain lang and then uuwi na kasi kantok na din and pagod. Good morning from Azerbaijan, day 3. We're now getting ready to go down kasi andyan na yung driver and tour guide. So, andito na kami sa labas ng hotel namin. Niintay na lang namin yung driver. We're not sure pala if Hussein is already there or dadaanan pa namin siya. Sobrang lamig dito sa labas, guys. Hindi katulad nung pagdating namin tsaka nung kahapon. Ngayon, grabe, iba yung lamig ngayon. So, we're going to Shadag Mountain Resort today. Kanina, nung nag-check kami ng weather, ang weather is parang between 3 to 6 degrees. So, nag-ready kami ngayon. Meron kaming dalang puffer jacket at baon na hintek para in case na super lamig talaga, makakapagpalit kami. Good morning, kabayan! Good morning! Maganda umaga. Not good morning. Maganda umaga. Yeah. So, we're now inside the van. May pipick upin lang daw kaming dalawang Filipino tourists din na kasabay namin sa tour today. Nag-stop over kami dito sa isang mega store sa nadaanan lang namin to buy some snacks kasi medyo mahaba yung biyahe. And bibili din kami ng mga bread kasi medyo late na naman ata kami kakain like yesterday. So, better nang prepared ka sa magutuman kami ng malala. Nakabili na kami ng bread, chips, and then water. I think enough na yun for our trip today kasi magla-lunch naman daw late. Akit pala kami dito. Medyo malambot siya, no, Bob? $3 per cup. You sure? Yes? Or you're just making your own price? I will force them to give my price. Ito kami ngayon sa kakainan namin kung saan merong pork. So, tingnan natin kung masarap din yung pork nila dito, like Georgia. So, this is the place. It's called... Ano ba yan? It's called Sukovujan. Sukovujan, yeah. Ang nice ng place nila dito. You're okay because Meron silang kainan inside. Meron din mga kainan dito sa labas, which is good kasi gusto namin outdoor. Tapos, ito yung view namin. And this is our view. Ayan. So, we'll just walk around the restaurant while waiting for our food kasi sabi, 20 to 25 minutes pa daw. And sabi ni Hussein, marami daw magandang makikita dito. So, we're going down to the river. Uy, basa siya! Madulas? Malamig? Lamig. Grabe. It's freezing. Freezing cold? It's freezing. Lamig ba? Gata mo lang yan mo. Lamig. Woo! Lamig, no? Pero ang sarap. Parang ang sarap ibabad. Parang pwede ka mag-ano dito, no? Yung Ice bath. Hindi mo na kailangan ng ice. 2 minutes. Parang nakaka-numb siya ng daliri. So, nandito kami ngayon sa Duyan. Ito yung swing na sinasabi ni Hussein. Hi, kids! The kids are kidsy. Hi, Mom.
Nakalimutan ko na mag-video, guys. Ubos na yung food namin. Wala na. Ayan. Meron pa Mars, oh. Wala na. We ordered, yung pork na niluto siya sa dalawang stone. Nasa gitna yung pork. Parang grilled. Kain ka pa. Tapos yung isa naman, kebab Uy, meron style. pa. Masarap Sayang siya, in naman. fairness. Malinamdamin yung pork nila dito, parang George. Mamaya itatry namin mag-coaster and mag-cable car papunta dun sa taas kung saan merong snow. First order of business, magko-coaster muna kami. And then after that, cable car or ATV. So we've got our tickets. Bali for one person, it's 25 manats each. Pero pag dalawa kayo, it costs 40. So merong discount na 10 manats. Pero kailangan 140 kgs lang yung total ng weight nyong dalawa. Dito na kami sa coaster. This is our view. Hindi naman siya ganun kabilis, so okay lang. Hindi siya masyadong nakakatakot. Akala namin nung una, ikaw yung magkocontrol. Kaya sabi namin, mabagal lang kami kasi magkasunod kami ni Kuya Nes, pati ni Ate Annalise. Buti na lang automatic din kasi baka magpanic kami kapag kami yung magkocontrol. Ito ang aming view. Going to the top. Big. Oh, ayaw mo ba mag-jacket? Isa pala. Ah, Kala ko bibili tayong gloves. Hindi na tayo bumiling gloves. Hindi baka may pababa. Very useful yung puffer jackets namin dito, guys, kasi grabe, Wala yung sakit sa kamay, ang lamig. ang lamig na yung kamay namin, ang sakit. Pero carry lang. Tiis. So that's the end of the coaster ride. Windy pa. Ay, Thank you. thank you. So, sasakay din pala ulit, guys, pagkababa nyo, para pababa naman. So, yung tickets for the cable car, you need to purchase it dun ulit sa baba. So, this time, it's going down! Para mas maganda yung view dito. Uy, mabilis! Mabilis! Ay! Ang bilis! Ang bilis mo! Kaya mo na. Oh my gosh! May brake. Automatic nga yung brake. Wow! Ay! What an experience. Akala ko ba ayaw mo dito kanina? Pero di ko ayaw. Ayaw ko lang. Yung walang... Yan yung sabi mo eh. Sabi mo ayaw mo sumakay ng coaster. Mali, wala akong sinabi. Sabi mo. Gusto ko pa nga mag-ATV. Di ba kuya, sabi niya ayaw niya mag-coaster? Mali, gusto ko mag-coaster. Ang ayoko yung walang harang na Sino ka may dito? Ay, hindi ka pala makakagalaw si Mars kasi meron siyang Keep down ka. kailangang pihitin. Kailangan. Meron siyang kailangang i-push. So cold, pero what an experience. First time to try the coaster sa ganitong lugar. So many firsts on this trip. Thank you, Lord. Uy, bababa! Uy, bababa! Hello! Oh! Oh, no! Naririnig ko si Ate Ana is nag Look guys, so ayan yung dadaanan namin. Paikot siya. Woohoo! Ganda oh, tignan mo. Imagine mo nung pumunta dito si Kuya Nes, sabi niya, as in covered with snow talaga, kaya hindi mo maa-appreciate yung view. Woohoo! Matatapos na! First time mo din maganda? Oh! Me too. So, nakabili na kami ng ticket for the cable car. And then, pagdating namin doon sa middle, we need to buy another ticket going to the top naman. For Por favor. Thank you. Thank you. You go for down tutu. Down tutu. Mr. Mrs. Uy, ang ganda ng view. Dito pa lang ang ganda no. Uy, alam mo, ang ganda ng view doon na sa
Dun sa coaster. Oo, yung duman tayo sa gitna ng pine trees. Ang ganda. Hawakan yung cellphone niyo. Yeah. Nice, oh, my mini falls. Mini falls. Saan? Aya! Oo nga, sa baba. Walang water. Oh, yung pinto! Ganyan yan. Traffic sa taas. way! Huwag yung galawin. Hindi kami gumagalaw. Na-stroke na nga ako eh. So we're stuck here in the middle. Sarado pala yung isang cable car papunta doon sa taas. Makakatouch na sana ako ng snow. Ito na lang kami sa middle. Magpipicture lang and then bababa na din kami. Hindi ko sure if mag-ATV pa. Let's see. So, nasa cable car kami ulit, guys. This time, going down naman. Grabe, sobrang lamig dito. Parang ang sakit niya sa kamay. Sobrang lamig. Pati dito sa pisngi, ang lamig. Paano pa kaya kapag pumunta kami sa very snowy na country? Hindi ko alam kung kaya ba namin. Kasi hindi talaga kami fan ng lamig. Pero, I'm happy naman na na-experience din namin. Okay lang din kaming ma-experience yung winter and snowy. Buti na lang din, ganito yung weather na inabutan namin. Malamig siya pero hindi nagsusnow. Kasi, Kumbaga tama lang. yes, kasi kapag nagsusnow, mahirap din kumilos kasi nakakanginig. Tsaka dahil mong dala. Yes. Tapos, Ngayon nga lang, oh. yeah, ngayon nga lang na, malamig lang, parang 12 degrees kasi ngayon, eh. Lamig na kami. Tsaka nung kagabi, habang naglalakad kami, grabe pag humahangin, sobrang lamig, nakakaluha ng mata. Sa sobrang lamig, tumutolo ang loha. We're done with our activities here. Sayang hindi na kami nakapag-ATV, but it's fine. Sabi naman, nung pumunta kami dun sa ticket counter, pwede pa naman daw. Kaso lang, inisip kasi namin, sobrang bilis kasi magdilim dito. 1 hour yung off-road na tour. Hindi na lang namin pinush kasi baka masayang din. Wala na kami masyadong makitang view. Ngayon, inaantay na lang namin bumalik yung tour guide namin and yung driver. Tapos, hindi ko alam kung meron pa kaming ibang stops na pupuntahan. Merong totoong Christmas tree dito, guys. Ayan. Parang plastic, pero hindi. Yun ba talaga pangalan niya? Christmas tree? Uy, nakakatusok siya, uy. Hindi, yun pa yun. Yan siya. Ah, Isipin mo, no, pag na-cover to ng snow. Yeah. Kasi nagsa-ice lang. Ang dami palang real Christmas trees dito. Ayun pa, ibang shape naman. Yung ATV. We're finally home. Grabe, sobrang tagal ng biyahe namin, but it's fine kasi worth it naman yung mga nagawa at napuntahan namin today. So, ngayon, we're going out again to have some dinner. And then, after that, magpapahinga na kami kasi maaga ulit yung call time tomorrow. So, we're here at Shawarma. We're here at Shawarma number 1 restaurant. Kasi sabi namin dun sa tour guide namin, gusto namin matry yung shawarma dito. So, sabi niya, ito daw, restaurant na to masarap daw. So, let's see. We're done eating. Masarap naman yung shawarma. Hindi siya 10 out of 10 pero okay naman. This is number 1. But it's not shawarma number 1. Good morning from Azerbaijan, day 4. Maaga kami natapos mag-prepare today, kaya we decided na maglakad-lakad dito sa street kung saan kami nakastay kasi hindi pa namin ito nalalakaran. While waiting for our tour guide and the driver, kasi 40 minutes pa before sila mag-arrive dito. So, better na mag-walk-walk kami kasi wala kaming gawin. Nagkukwentuhan lang kami dun sa taas. So, ito yung street dito sa may pinagsastayan namin. Meron kami nakitang cafe dito. Titingin kami ng bread para hindi na kami magpapadaan sa supermarket mamaya. Hotdog. Hotdog. Yeah.
Ito yung favorite ni Mors dito. Ang mura nung nabilhan namin ng bread, guys. 9 manats lang para sa aming dalawa na ni Mors. Sana lang talaga masarap siya. Pero feeling ko naman masarap kasi freshly baked naman siya lahat. We're now inside the van. Nakadaan na din kami ng supermarket to buy some snacks and drinks. Hindi ko alam kung ilang oras yung biyahe namin papunta dun sa first destination. So, I'll just update you later. Grabe guys, look at the road. The road. Grabe, parang halos zero visibility na sa sobrang fog. Wala kami makitang view kundi yung mga grass tsaka yung fog. So we're here at 7 Gozel kasi daw merong 7 na sunod-sunod na waterfalls pero 3 lang daw yung pupuntahan namin. As far as I'm aware, we didn't sign up for this. Joke lang. Medyo nakakapagod to kasi paakyat. Pero okay lang. Sabi naman ni Hussein, maganda daw yung view. So we're here at Nahur Lake. Hindi ko alam kung nabibigyan niya ng justice sa camera pero ang ganda ng view. Medyo foggy siya kaya hindi masyadong makolor pero in person makikita mo yung color ng trees. We're here at Nahur Lake! Look at the view! So pretty. Yeah! Ito lang gagawin natin dito. Yeah! Gusto mo, lumangoy tayo? Location na. Kain na. So, dito na din pala kami kakain. Pero originally talaga, ang sabi ni Hussein sa amin is kakain kami sa may parang forest. Pero medyo nagkaroon ng problem yung sinasakyan naming car. Kaya sabi niya, para hindi daw mag-waste ng time, dito na lang daw kami kumain. Which is maganda din naman dito. Nice din yung restaurants nila dito. Meron silang parang mga cabin, ganyan. Pero gusto namin dito kasi sa outside seating para makita namin yung lake. Tsaka maganda yung view. So, doon daw kami uupo. Wow, so nice. So nice! Good thing this is available. So, we're here at Tufandag Hotel. Merong resort dito sa loob kung saan magko-coaster kami ulit and cable car. Sobrang ganda ng view dito, guys. We're here at Tufandag Mountain Resort where we will do the cable car. So, ayun yung cable car kung nakikita nyo. Pala siya. So, andito na kami sa loob ng cable car. The ticket costs 19 manats per person. Sa loob ng cable car, pwede hanggang 6 people. Pero, buti na lang 4 kami. Kaya okay lang. Wala din naman masyadong pila. So, wala kami Yung sa ibang anong kasama. gusto- Guys, tingnan nyo. Merong village dito. Ang ganda niyang tignan from here. So, nasa second station na kami, guys. Oh my gosh, ang taas na. Ay, pataas pala to. Ay, ano? Ano tingin mo? Hindi kasi yung kanina, medyo parang ano, di ba? Hindi mo ramdam na Ano tingin mo? pataas. Patamba ako? Ito, tingnan mo sa... Ayan, o, tignan mo, ang taas. Kapal ng steel Pwede ka pala dito ilabas. Ayan yung village, kita pala siya dito. Ayun. Uy, grabe, sobrang taas Ang brown na. lang walang snow. Pero maganda naman yung view pa din. Iba-iba. Merong kalbo, merong maraming trees, Paano? merong nag-landslide. Lamig. So, we have like 30 minutes to roam around here and take pictures. After that, bababa kami and then, hindi ko alam kung mag-ATV kami ni Mors. Let's see pagbaba. Si Kuya Nes kasi nakapunta na dito last year. Pumunta siya dito during winter time in February. Sabi niya, ang ganda daw dito kapag winter. Pero yung pinuntahan namin kahapon sa Shadag, mas maganda naman yun ng hindi winter kasi mas maganda yung view niya. Makikinig siya. Ama, jak musisz na buracha. Ang taas pala! Oh my gosh! Oh no! Oh my gosh!
We're done with the cable car. Andito naman kami ngayon sa parang bilihan ng stocks nila. Mag-snack lang kami sandali and then we're going na. Hindi na kami makakapag-ATV. Pero that's fine. Maybe sa ibang lugar na lang or sa ibang pagkakataon na lang. So we're done here sa Tufandag. Meron kami ata pupuntahan pa na village pero hindi namin sure if mapupuntahan pa kasi padilim na din so wala na kami masyadong makikita. Ito yung view from here sa village. Maliit na village lang pala na may restaurant din. This is the restaurant. Maganda yung restaurant niya sa loob. Meron ding view ng mountains. Dito yung village, paakyat dyan. Pero hindi na namin siya akyatin kasi wala din masyadong makikita. So dito na lang kami magpipicture-picture with this view. So, dinala nila kami dito sa parang isang malaking souvenir shop. Oh, mga ano na, Azerbaijan. One land. Ay, Yun daw. Dito, ito na lang. ang ganda. May uban. Ang dali. Hi, everyone. Oh, ayan. Ni hao. Ni hao, pero nakaganon. Assalamualaikum. After 3 hours of travel, nakabalik na din kami sa hotel, finally. So, ngayon, magpapahinga lang kami ng onte and then lalabas for dinner. It's already 10 p.m. So, mabilis ang kain, tas uuwi na kami agad para makapagpahinga kasi maaga din yung tour namin tomorrow, yung last tour namin. So, we're here at KFC. Dito na lang kami kumain. Gusto din namin matikman yung chicken nila. So, let's see if may pagkakaiba siya sa Dubai, sa Pinas, at saka dito. We're done eating. Dadaan lang kami sa bakery para bumili ng pang breakfast namin bukas. By the way, yung chicken pala sa McDo, yung normal is good. Pero yung spicy, hindi masyado kasi hindi siya talaga spicy. Tapos wala siya masyadong lasa. So, KFC Dubai is still the best.